natin na nasa trabaho tayo at ito po yung malimit na nagdudulot ng aksidente pagka hindi natin pinagtunan yung ating pong ginagawa. Homesickness ay may tuturing na isang sakit o kahirapan sa kalooban, bunga ng pagkakawalay sa ating mga tahanan. Ang mga nakakaramdam ito ay kalimitang nakakaranas ng pagkalungkot, pag-alala at pagkawalang gana na gawin ang mga bagay na walang kinalaman sa tahanan. Totoo na karamihan sa atin ay iniisip ang ating mga mahal sa buhay kapag malayo sa kanila. Katunayan na bawat isa ay nakakaranas nito. Ngunit ang matinding homesick ay maaaring makapagdulot ng matinding sakit sa damdamin at pagkalungkot. At maaari nitong maapektuhan ang ating trabaho, kalusugan at maging ang ating buhay. So totoo po yan mga kasama, no? Mga bagay na nakakaapekto sa homesickness. Una, karanasan. Kadalasan, nakakaranas ng matinding homesick ay ang mga taong unang beses pa lamang nawalay sa pamilya. Yung pangalawa, pag-uugali. Madalas tumama ang homesick sa mga taong mahilig mag-isa, mahilig mag-isip ng negatibo, may pagkainggit at iba pa. No, marami pa sa atin nun. Inggit, no, nandoon yung hindi tamang ugali. Personalidad. Ang pag-iisip ng madalas sa naiwang bisyo o buhay at mga kapamilya ang kadalasang naglalayo sa atin sa trabaho at nagdudulot ng homesickness. Yung pangapat, bagay ukol sa pamilya. Ang kawalan ng suporta, maling mga desisyon at problema sa pamilya ay mga bagay na nagdudulot ng homesickness. At yung panghuli, lugar ng trabaho. Mga di magandang samahan sa trabaho, paninibago sa kultura at nakakasalamuhang tawa ay ilang ding dahilan kung bakit nakakaramdam ng homesick ang isang tao. So yun po yung mga bagay na na-contribute ng ating pong homesickness, no? Yung karanasan, pag-uugali, personalidad. So alam po natin, tayo lang din yung nag-iisip no, pagka masyado nating inisip yung ating pong pamilya, hindi naman din makakatulong sa atin, no? Dapat isipin po natin maghanap buhay, magtrabaho ng maayos. Mas maganda na isipin natin na kung paano tayo makapagpadala sa kanila at masuportahan sa pamamagitan ng pagtrabaho ng maayos at ligtas. So yun lang po mga kasama, yung mas magandang isipin natin, no? Imbis na isipin natin kung meron ng ganito nung isa, gusto ko rin magkaroon ng ganon. So yun yung inggit, no? At nagdudulot po ito ng hindi magandang resulta sa atin, mga personalidad. Mga paraan upang mapaglabanan ng homesickness. Maglibang upang makalimutan ang homesickness. May laro nga si Evan dito, yung mga kasama natin, maglibang laro. So maglibang, maglaro ng sports, manood ng TV o makisaya kasama ang mga kasamaan kapag wala sa trabaho. Mag-isip ng positibo. Iwasan ang masamang pag-alala, mag-isip ng mga paraan, mag-isip ng mga paraan kaysa mga bagay na di magandang resulta. Pangatlo, baguhin ang mga maling pag-uugali at makibagay sa kultura. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinanggalingang lugar na may iba't ibang kultura. Gawing bukas ang isipan sa pagbabago at pagtanggap sa mga iba't ibang pag-uugali. Yung pangapat, maging produktibo at abala sa trabaho. Sa mga pagkakataon na walang ginagawa sa oras ng trabaho, kadalasan dito natin naisip ang ating mga mahal sa buhay at nakakaramdam ng homesick. At yung pamuli, makisalamuha sa ating mga kasamahan, bumuo ng magandang relasyon sa bawat isa at iwasan ang magtanim at magkimkim ng sama ng loob. So napakaganda po yung ating pong yung paalala po sa atin, lalo na magpapasko, yung mga nag-aaway-aaway diyan. May sama ka ng loob sa iyong kapwa sa katrabaho, ayusin na natin para mas maganda yung samahan, mas maaluan yung ating pong paggawa at may sagawa natin na walang balakid yung ating pong ginagawa ng maayos at magiging produktibo po tayo.
No, hindi ka makakairam ng gamit dyan. Pagka galit ka sa isa, eh wala ka, pupunta ka pa sa tool room, imbis na hiram ka na lang sa katabi mo. No, kaya napakaganda mga kasama na maayos yung relasyon po natin. Para imbis na mag-isip ka ng masama, maisip mo pa yung pamilya mo, parang mag-isa ka na lang, wala ka ng kasama, wala ka ng kaagapay, eh makibagay tayo at makisaya sa mga mabubuting bagay, huwag sa masasama. No, kaya huwag nating isipin na palagi yung ating pong pamilya, nakalayo po tayo sa kanila, nalulungkot, parang nag-self-pity ka ba? Pagpasok ko na, malayo ako sa pamilya, hindi lang naman ito malayo, tayo lang dito malayo. Pero magsipin po natin na kaya tayo narito para sa kanilang mga kinabukasan. Ang homesickness ay nakakapagdulot sa atin ng diligtas na paggawa, hindi lamang sa sarili upang maging sa ating mga trabaho. Lahat tayo ay napupunta rito para isang mahalagang dahilan. Ito ay upang guminhawa sa buhay at bigyan ng magandang buhay ang ating mga minamahal. Dapat tayong magpasalamat sa pagkakataong ito at huwag hayaan na sirain ng pagka-homesick ang ating pangarap at plano sa buhay. So yun mga kasama, no? Isang layunin din po natin dito, hindi lang magpumita. Dapat isipin din po natin yung kapakinabangan ng ating pinagtatrabawan ng iba dyan. At sapagkat sila din naman ay nagbibigay po sa atin para sa kapakinabangan po natin sa sarili at sa ating pamilya. So, give and take lang mga kasama sa ating pong paggawa. So, isang ligtas na buong maghapon at pagpalaan tayo po din ng ating pong Diyos sa ating pong paggawa sa araw nito. Good morning.